maging muli sa patuloy na mga testimony na pinagkakalob ng ating kapatid, ng ating mga kapatid sa pananampalataya, patuloy nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin, na tunay nga na sa paglakad nating buhay pananampalataya, iba't iba yung ating nararanasan, pero isang katotohanan, nararariyan ng Diyos na siyang may control, may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Okay na, Salm? Alora, tayo po'y tumayo para sa ating pag-aaralang mensahe ng Panginoon sa araw nito. Ang mensahe ng Panginoon ay manggagaling sa aklat ng Genesis, chapter 13, verse 5 to 18. Ang sabi niya rito sa mabuting balita, si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan, hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Verse 8, kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito ay napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Verse 14, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo, ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong mga anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo. Last verse, lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para kay Yahweh. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay may titulong Choices and Consequences. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabay mo, sa patnubay mo, sa katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang tunay na may hawak ng aming buhay, Panginoon. Ang aming mga nangyayari sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, hindi ito nalilingid sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy din kami lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba sa mga oras sandali na hindi po namin nabibigay ang katapatan namin sa iyo, O Diyos. May mga nasasabi kami, may naiisip kami, nakapagwiwika kami, nakakakilos kami, Panginoon, ng mga hindi ka lugod-lugod sa iyo. Kaya muli, Panginoon, sa trono ng biyaya mo, Panginoon, sa habag at awa mo, lumalapit kami. Pakalinisin mo kami, O Diyos, upang na sa gayon, malaya ka nga pong makapangusap sa mga sandaling ito, O Diyos. Patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa sa aral na nais mong ipagkaloob sa mga sandaling ito, O Diyos. At minsan pa, Ama, sa tulong at gabay nga ng iyong Santong Espiritu, Lord God, ako'y instrumento lamang. Ikaw po ang siyang malayang magturo sa mga sandaling ito, O Diyos. Malaya kang mangusap sa bawat isa na naririto, maging sa mga pwede pa makapakinig, Panginoon, ng mensaheng ito, O Diyos. Patuloy kong dalangin, O Diyos, na tunay nga ang mensaheng ito ang siyang magbibigay sa amin ng katatagan kung paano kami lalakad upang nasa gayon patuloy kang mag-glorify sa pamamagitan ng buhay na ipinagkakalob at ipinahihiram mo lamang, Panginoon. At muli po, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito, tanging ikaw lamang ang tatanggap ng lahat ng pasasalamat. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at saring tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo. At dito nga sa ating pag-aaralan,
choices and consequences. Kumbaga, pagpili at resulta ng ating mga pagpiling nagawa. Dito sa ating pag-aaralan, ika nga, kumbaga nabanggit dyan ang pangalan ni Abram, ni Lot. At dito makita natin na halos kilala na natin si Abram o Abraham. Nung una, ang pangalan niya ay Abram. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, kumbaga naging Abraham. Kung makaalala natin, doon sa mensahe ng awit kanina, doon sa lyrics, binago mo ang aking pangalan. Ika nga. At dito, makita rin natin na may pinangako si Yahweh kay Abraham. Ika nga. At dito, ang sabi ni Yahweh ng Diyos kay Abraham, ika nga, God told Abraham to leave his country and his kindred. Kumbaga, umalis ka dyan sa lugar na yan, sa bansang yan, at iwan mo ang iyong mga kamag-anak. Ika nga. At dito, meron akong pangako sa iyo. At dito sa pangakong ito, sa paglisan ni Abram, kumbaga nakasama niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga tagapag-alaga ng animaling meron siya, at maging ang kanyang pamangkin na si Lot. Ika nga. At pumunta sila sa lupang sinabi ng Diyos sa Kanaan at nanirahan sila sa lugar ng Bethel. At ngayon, kumbaga, habang naroroon sila sa paglipat nila ng panahon, kumbaga sa paglakad ng mga araw, naroroon na sila sa Kanaan, may dumating na matinding taggutom. Ika nga. At sa matinding taggutom na ito, kumbaga nagpunta sila sa lugar ng Ehipto para masurvive nila ang kanilang buhay. Ika nga. Nagpunta sila sa lugar ng Ehipto at doon, nung naroroon na sila sa Ehipto, kumbaga sinabi ni Abraham sa kanyang asawang si Sarah na ipakilala mo na ikaw ay aking kapatid kasi maganda ka. Ika nga. At dahil nga rito, dahil maganda si Sarah, kinuha ng paraon si Sarah at ginawang asawa. At dahil dito, nagalit si Yahweh, ika nga, dahil sa ginawang yon ng paraon. At lumipas sa mga araw, nalaman ng paraon, bakit? Na hindi pala magkapatid si Abraham at si Sarah. Bagkus, asawa ni Abraham si Sarah. At dahil doon, nagalit ang paraon, pinalaya sina Abraham. Pagkalipas ng mga ilang panahon na sila'y naroroon sa Ehipto, at bumalik sila sa Bethel, doon sila nanirahan. Lumipas ang mga panahon. Kumbaga pinagpala na ang buhay ng magtiyuhin na si Abraham at Lot. Sa pagkakataong ito, dahil pinagpala na sila parehas, kumbaga sinuggest na ni Abraham kay Lot, maghiwalay na tayo. Kasi nag-aaway na yung ating mga tagapag-alaga ng animale. At sabi ni Abraham, kumbaga, o sige Lot, aking pamangkin, ikaw ang pumili. Kung saan yung magustuhan mo at kung anong matira, yon ang sa akin. Kumbaga, doon nagsimula yung kwento ng ating pag-aaralan sa mga sandaling ito. At dito sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, choices and consequences. Maraming mga choices tayong nagagawa sa buhay natin na kung minsan pag nagdesisyon ka, pumili ka, parang baliwala lamang, ika nga. Pero, kumbaga, minsan, yung desisyon na baliwala ngayon, kung titingnan mo, meron pala tong series of events na nangyayari. Kumbaga, meron siyang continuous chain reaction, ika nga. At dito sa choices na to, buhay mo naapektuhan, pamilya mo naapektuhan, at yung mga taong nakapaligid sa iyo ang siyang naapektuhan, ika nga. Akala mo nung magdesisyon ka, baliwala lang. Pero habang lumilipas ang panahon, meron palang epekto yung mga pagpili, desisyon na ating ginagawa. Katulad halimbawa ng unang punto natin, yung Lot's bad choices. Yung pangit o maling mga pagpiling nagawa ni Lot, pamangkin ni Abraham, ika nga.
Dito, kumbaga, mas pinili ni Lot na manirahan sa lugar na kung saan ay napakasama ng mga naninirahan. Ika nga. Kumbaga, ibinase niya ang kanyang pagpili sa kanyang mga nakita. Ika nga. Kasi maganda yung kanyang nakita. Ika nga. Yun ang kanyang pinagbasehan. Ang sabi nga sa Genesis 13, 10 to 11 sa King James Version, "And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah." Bago gunawin ang lugar ng Sodom at Gomorrah, napakaganda ng lugar na pinili ni Lot. Ika nga, well watered. Alam naman natin na sa lugar ng ilang, kapag talagang maganda ang daloy ng tubig, talagang pinagpala ang isang lugar. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, katulad siya ng lupa sa Ehipto, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Verse 11, "Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other." At dahil nga rito, pinili ni Lot ang lugar na malapit sa Sodom and Gomorrah. Kumbaga, pumunta siya ron at doon siya nanirahan. Ika nga. Yun ang siyang kanyang napili. Ika nga. Maaring pumasok sa kanyang isipan, maganda ang lugar na ito. May mga animali ako, magandang buhay ang mangyayari sa akin. Hindi mapapabayaan ang aking buhay. Hindi mapapabayaan ang aking mga alagang hayop. Ika nga. Siguradong ako'y kikita. Pagyayamanin ako, i-bless ako sa lugar na aking pinili. Ika nga. Pero ang sabi nga, ang lugar na yon ay wicked. Napakasama ng mga taong nananirahan doon. Hindi sa muka, sa ugali, sa pamumuhay. Ika nga. Kumbaga yun ang sitwasyon ng mga sandaling yon. At dito, pagdating dun sa verse 20 to 21 ng Genesis 18, "And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know." Ika nga. Kasi nga, ang sabi niya rito, babawa si Yahweh, titingnan niya yung lugar. Kasi napakasama ng sumbong ang pamumuhay na nangyayari sa lugar na yon. Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos yon. Kumbaga parang kinukonfirm lang na talagang masama ang pamumuhay sa lugar ng Sodom and Gomorrah. At ang sabi niya rito, kumbaga, gugunawin ko. Kasi ganun nakasama ang lugar ng pamumuhay doon sa lugar na yon. Ika nga. At dito, kumbaga, makikita natin na paniguradong nakinabang si Lot sa kasaganaan ng lugar ng Sodom and Gomorrah. Paniguradong nakinabang siya ron. Kaya nga lumago ang kanyang kabuhayan. Ika nga. At dito, pero, kung ano yung iyong mga desisyong ginawa, kung ano yung mga pagpiling iyong ginawa, paniguradong hindi yan magtatagal kapag hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. Ika nga. At paniguradong aanihin mo kung ano ang iyong mga desisyong ginagawa. Ika nga. At dito, kumbaga, sa katapus-tapusan, kung malalaman natin, alam naman natin na hindi napakinabangan ni Lot yung mga akala niyang kasiganahan. Kasi sa mga susunod na mga talata, makikita natin na nanirahan siya sa kuweba. Ang sabi nga sa Galatians 6:7, "Be not deceived." Huwag kang magpalinlang. "God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Huwag kang magpapalinlang sa mga pagpiling iyong ginagawa. Katulad ni Lot,
na ang kanyang tiningnan lamang maganda sa paningin. Yon ang desisyong nagawa ni Lot. Ang sabi doon sa pangalawa, consequences of Lot's bad choices. Yung resulta ng nagawang maling pagpili ni Lot. Sa chapter 14 ng Genesis, ang sabi nga niya rito, and it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations, that this made war with Bera, king of Sodom, and with Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Adma, and Shemeber, king of Shebuim, and the king of Bela, which is Zoar. Ang sabi diyan, nagkaroon ng gwera. Nagkaroon ng digmaan kung saan naroroon naninirahan si Lot. War broke out where Lot naninirahan, live, ika nga. At dito, kumbaga, dahil dun sa gwerang yan, pagdating dun sa verse 11 and 12, kumbaga ang sabi, and they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their victuals and went their way, and they took Lot, Abram's brother's son, and dwelt in Sodom and his goods and departed. Ano nangyari? Dahil dun sa resulta ng gwera, kinuha si Lot, ginawang bihag, kinuha lahat ng kayamanan, ari-arian ni Lot, ng mga haring nakalaban sa gwera, ika nga. At dito, makita nga natin, ibig sabihin, nawala lahat yung akala ni Lot na blessing. Nabaliwala lahat, ika nga. At ngayon, pagdating sa Genesis chapter 19, verse 12 to 21, ang sabi niya rito, iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak, umalis na kayo. Ano itong sitwasyong ito? Ito yung mga sitwasyon na kung saan ay, kanina ang sabi, titingnan ko kung ano yung pamumuhay talaga dun sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Sa pagkakataong ito na yung eksena na gugunawin na ang Sodom and Gomorrah. Sa verse 13 ng Genesis 19, sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito, dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito, ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Ibig sabihin, si Lot concerned dun sa mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. Kumbaga parang nag-share siya, nag-evangelism siya, pero hindi siya pinakinggan. Ika nga. Sa verse 15, nang magbubukang liwayway, inapurahan ng mga anghel si Lot, madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot datapwat sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo, sapagkat napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo, iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit ng bayang iyon? Verse 21, oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kumbaga doon, makikita natin na binaala, nakahanda na yung nalalapit na paggunaw sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Bakit? Kumbaga yung judgment day sa sobrang kasamaan ng pamumuhay sa lugar na yon, ika nga. And then, pagdating dun sa verse 26,
Ang sabi ro sa verse 26 ng Genesis 19, ang sabi niya rito, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya'y naging haliging asin. Naging pillar of salt yung asawa ni Lot. Kasi ang sabi kanila, huwag kayong lilingon, huwag niyong babalikan, huwag niyong titingnan kung ano yung nangyayari dun sa paggunaw na nangyayari sa Sodom and Gomorrah. Ang ginawa ng asawa ni Lot, lumingon. Ano nangyari? Naging haliging asin. Bakit? Anong sinisignifika nun? Kasi kung minsan, yung desisyon mo, na sabing, wag mo nang tingnan, wag mo nang balikan, binabalik-balikan mo pa rin. Parang ganyan na nangyari. Kasi nanghihinayang siya kung ano yung mawawala sa kanila. Ika nga. Ano nangyari doon sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Kumbaga, ilan lang yan sa mga naging consequences ng maling desisyon ni Lot. Ano pa? Pagdating sa verse 30 and 36 ng Genesis 19, ang sabi niya rito, sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Kasi ang natira na lang, si Lot, yung anak niyang dalawang babae. Ika nga. Sa verse 31, minsan, nag-usap ang magkapatid, sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Gayon nga ang ginawa nila ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya na malayang sinipingan siya ng anak niyang panganay. Verse 34, kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya. At ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak. Verse 35, nilasing nga nila uli si Lot ng gabing iyon, at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang kasiping dahil sa kalasingan. Verse 36, bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Anong resulta? Consequences. Incest. Kumbaga, nagpabuntis si panganay na anak doon sa tatay niya, nagpabuntis yung bunsong anak sa tatay niya. Bakit? Kasi wala na raw natitirang lahi nila. Ika nga. Kumbaga, nagkaroon ng chain reaction yung bad choices na nagawa ni Lot. Ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, dun sa pagpiling ito ng mga anak ni Lot, ika nga, in the long run, may chain reaction din ito kasi yung panganay na anak ni Lot, ang naging anak niya ay nagngangalang Moab na siyang naging ama ng lahi ng mga Moabita. At yung bunsong anak, ang kanyang anak ay pinangalanan niyang Ben-Ami na ito yung naging lahi o simula ng lahi ng mga lahing Amonita. Sino itong mga Moabita at Amonita? Ito yung mga lahing laging katunggali, kaaway, kadigmaan ng mga Israelita. Kumaga dito makita natin na yung mga desisyong ating ginagawa, ang sabi nga niya rito, what we do today sets up our future and the future of our kids. Yung desisyong ginagawa mo, kung magulang ka, desisyon niya na may resulta ngayon para sa iyo at maging sa mga magiging anak mo. Ika nga. At kung sa mga ragazzi, ganun din. Ngayon parang wala lang. Pero yung desisyon mo kung mali, may consequences din yan. Ika nga. Kaya nga dito, ang sinasabi nga niya rito, Lot's bad choices in the past brought bad consequences in his present life for him and his family.
Hindi lang si Lot ang siyang naapektuhan sa kanyang mga maling desisyon. Ika nga. Hindi lang si Lot ang siyang naapektuhan sa kanyang mga maling pagpiling ginawa. Kumbaga, maging ang mga taong nakapaligid sa kanya at dito mismo ang kanyang asawa, kumbaga, naging haliging asin, ang kanyang mga anak, nagkaroon ng incest relationship, nagkaroon ng mga anak na hindi kalugod-lugod, naging kaaway ng lahing Israelita. Ika nga. Yung mga akala niyang yaman, lahat ay nasunog, nawala. Ika nga. Ang pangatlo na pinapaalala sa atin, we must choose in line with God's principle. Kung magdidesisyon ka, kung pipili ka, ang sabi diyan, ang mga desisyong ating gagawin, nakabase kung sinasabi ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Prinsipyo ng Diyos, ika nga. God's principle. There is much more in life than the outward and material. Meron pang mas maraming mga bagay sa mga bagay na akala mo'y yan lang, yung mga nakikita natin. Meron pang mas higit dyan, ika nga. At sabi nga niya rito, we must base our choices on God's word and not on the assumptions of our culture or our na gusto mong paniwalaan. Sa mga desisyong ating gagawin, nakabase sa salita ng Diyos, hindi dun sa akala mong tama o akalang tama na sinasabi ng kulturang ating kinabibilangan, ika nga, o ng mundong ito. Ang sabi nga rito, we must choose in line with God's principle. Una, ang paalala sa atin, we must choose to consider our relationship. Kumbaga, kailangan natin ikonsidera yung relasyon. Kung maaalala natin, doon sa verse 8, kung atento kayo sa binasa natin, ang sabi nga dyan, please let there be no strife between you and me. Nung pinaalalahanan niya si Lot na kung pipili ka, ang sabi niya rito, kinausap ni Abraham si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Kumbaga, sa desisyong gagawin natin, pagpili natin, choices natin, ikonsidera mo yung relasyon. Relationship. Ang paalala ni Abraham kay Lot, magkamag-anak tayo. We are brothers, ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, gaano kaya karami ang mga sitwasyon na maaring napigilan natin na away sa pamilya, maging sa iglesia, o sa mga nakakasalamuha natin, kung kinukonsidera natin yung relasyon, ika nga. Kumbaga dito, ang sabi nga niya rito, minsan, kumbaga paano tayo magiging magandang testimony, paano tayo magiging magandang kapani-paniwala na tayo'y Kristiyano, tayo'y na kay Kristo, kung tayo mismo nag-aaway-away. Hindi magkasundo-sundo. Ika. Ganon din sa pamilya o sa iglesia. Ika. At ang sabi nga niya rito, Abraham had a right to choose whatever land he wanted. Kung tutusin, si Abraham ang may karapatan na mamili. Ako mamimili. Bakit? Kasi sa akin ibinigay ng Diyos ni Yahweh ang pangako, hindi sa iyo na aking pamangkin, hindi kay Lot na aking pamangkin. At kung ano yung gusto kong mapili, magustuhan, kung ano yung matira, yun ang sayo. Ibig sabihin, kay Abraham ang lahat ng karapatan.
Hindi na niya tiningnan yon. Mas pinahalagahan niya yung relasyon niya kay Lot. Ang sabi nga, maraming mga away, tampuhan. Kung iniisip natin yung relasyon natin, hindi ito lalaki. Hindi ito magiging grabe. Kung nakikita natin na may relasyon ka sa kanya, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kapatid mo sa pananampalataya. Kung iniisip mo na may relasyon ka sa kanya, pero minsan maging mamuti man ng uwak, umitim man ng tagak, hindi ko siya patatawarin. Pero kung minsan, konting open lang, natisod lang ng konti, pinalalaki. Hindi naman talagang issue ng problema na talagang kasalanan. Minsan, kumbaga pinalalaki lang kasi natoka yung pride. Natoka yung pride kuminsan. At ang sabi nga niya rito, marami sanang mga problema kung naiisip natin yung relasyon mo sa asawa mo o sa pamilya mo o kung kanino man. Kasi minsan, dahil sa, ang sabi, yung kung maalala nyo nun, naituro ko na rin yun na kapag galit ka, huwag kang magdidesisyon kung galit ka. Kasi lahat ng nagiging desisyon mo kung galit ka, kadalasan mali. Kaya nga dito, ang sinasabi nga rito, ang paalala sa atin, isipin natin, ikonsidera natin yung ating relasyon. Bakit yung mga iba'y tumatagal na magbuhay mag-asawa na nakakaabot ng 25, 30, 35, 50? Kasi hindi pinagpipilitan yung ako ang tama. Mas pinahalagaan ko minsan yung relasyon. Kumbaga, ngayon, yung reality, kung minsan, na kailangan natin itama kapag alam nating kasalanan. Kasi nga, pag kasalanan, dapat mong itama yan. Pero kung minsan, dahil lang na-open ka lang, natoka lang yung emotion mo, pinalalaki mo. Pwede namang mapag-usapan Huwag mo nang palakihin. Kaya yung question ng makipagtalo ka, makipag-away ka, choice mo yun Minsan mas choice natin na makipagbungangaan kaysa manahimik na lang, para wag nang lumaki ang problema. Kumbaga choice mo yun. At kung minsan, ang sinasabi, pinagpipilitan na tama siya kasi sasabihin, righteous anger, yung nararamdaman ko. Uy, godly pa, biblical pa, righteous anger. Katulad yung kay Jesus Christ, nagalit din siya nung pinagtatapon niya yung mga ginawang palengkehan, sugalan, yung templo. Righteous anger yun. Pero minsan, hindi naman talaga righteous anger Pride lang. Pride lang. Kumbaga ginagawa lang niya yung principle na hindi naman godly principle, kumbaga yung pangsarili niyang interest na pinipilipit niya para mapaboron siya. Ganun minsan. Pero ang sabi nga, ang paalala sa atin dito, kumbaga, kung pipili ka, kuminsan kailangan din natin ikonsidera yung relasyon. Katulad nga nung sinasabi ko, bakit tumatagal yung buhay mag-asawa, tumatagal ng bilang ng maraming taon, hindi naman laging sweet yan Kasi mas pinili lang nilang meron silang pinanumpaan na for better or for worse. In better and in good. Magtiisan tayo, magpasensyahan tayo. Kaya nga sabi, paalala sa paalala ni Pablo, sa Romans 14:19, let us therefore follow after the things which make
For peace and things wherewith one may edify one another. Mas piliin mo na magkaroon ka ng payapa, magpalakasan kayo, mag-encouragement kayo sa isa't isa. Yun ang isang paalala sa atin na we must consider our relationship sa desisyong ating ginagawa. Pangalawa, we must choose godliness over greed. Piliin natin yung pagiging makadiyos kaysa sa maging sakim. Ang sabi nga niya rito, by faith, Abraham had already renounced everything visible and opted for the unseen promises of God. Kumbaga, makita natin na dun pa lang sa binigyan niya ng karapatan si Lot na ikaw na ang pumili at yung matitira ay sa akin. Kumbaga, dun makikita natin na mas pinanghawakan na ni Abraham yung pangako ng Diyos. Kasi kung makikita natin yung contrast dun sa pagpiling ginawa o desisyong ginawa, dun sa verse 10, ang sabi, si Lot, tumingin siya sa lugar na, ito yung lugar na well-blessed. Kumbaga sa kanyang paningin, maunlad, maganda ang lugar. Kaya yun ang kanyang pinili. Samantalang kay Abraham, kumbaga, yung natira, ang kanyang makukuha. Siguro nung sinabi niya kay Lot na, sige, ikaw ang pumili. Kung ano yung magustuhan mo, kung ano yung matira sa akin. Siguro nung sinabi ni Lot na dito na ako sa malapit sa Sodom and Gomorrah kasi maganda ang lugar na ito. Siguro isip-isip, bakit siya binigyan ko ng karapatan? Kumbaga siguro nag-isip din siguro siya. Tsaka siguro si Sarah, yung asawa niya. Loko tong asawa kong to. Ang ganda-ganda ng lugar na yun. Bakit pinabayaan niya yung pamangkin ko lang ang siyang unang pumili? Pero hindi. Mas pinanghawakan ni Abraham na sa kanya yung pangako. Kaya nga pagkatapos, nung piliin ni Lot yung lugar ng malapit sa Sodom and Gomorrah, sinabi kay Abraham na tingnan mo, ang lahat ng matanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. At yung buhangin na yan, magiging ganyang karami ang lahi mo. Ibig sabihin, makikita natin na si Lot, pumili siya, nagdesisyon siya sa pamamagitan ng kanyang nakikita. Ano nangyari sa kanya? Ended spiritually and financially bankrupt. Kumbaga yung spiritual life niya, yung financial na buhay niya, walang nangyari. Bakit? Katapos-tapusan, nanirahan si Lot sa kuweba kasi ginunaw nga yung Sodom and Gomorrah. Nawala lahat. Nagkaroon pa ng incest sa kanyang mga anak. Kumbaga, yung akala niya magbibigay ng lasting happiness, wala. Imbet si Abraham, nagdesisyon siya, pumili siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pumili si Abraham sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. At katapos-tapusan, kumbaga, spiritually and financially blessed si Abraham. Kumbaga, siya ang tunay na pinagpala ng Diyos. Ang sabi nga niya rito, Lot lived for greed and came up empty. Abraham lived for God and came up full. Kumbaga si Lot, namuhay na, ang inisip niya ay yung pagiging sakim, pero in fine, sa katapos-tapusan, wala rin lahat. Imbetse, si Abraham, mas pinili niya ang Diyos.
At siya ang talagang tunay na pinagpala. Ngayon ang tanong, ang sabi nga niya rito, how can we know whether we are under the influence of greed? Paano natin malalaman na kung tayo'y pumipili, ay naiimpluwensyahan na pala tayo ng pagiging sakim, makasarili? Una, we may judge ourselves by the manner in which we seek the things of this world. Kapag nakita mo sa sarili mo na ang mas tinitingnan mo ay yung mga bagay na meron sa mundong ito, we seek the things of this world. Kung tayo ay mas iniisip natin yung mga bagay na mahalaga para sa iyo dahil yung mga nakikita mo na meron dito sa mundong ito, ika nga. Kapag yung mas iniisip mo na yung gusto kong magkaroon ito, magkaroon yan, at kung paano ko makukuha ng mga bagay na yan, ibig sabihin, mas na-impluwensyahan ka ng pagiging makasarili o sakim, ika nga. O kapag mas nakararamdam ka ng pleasure o saya sa mga inaalok na mundong ito kaysa sa mga bagay na merong relasyon ka sa Diyos. Kapag mas pinipili mong mas masaya ako sa inaalok na saya ng mundong ito kaysa sa relasyon mo sa Diyos. O kapag mas okay ka na suwayin mo yung mga conviction, kasi nararamdaman mo yan, yung mga conviction at paalala sa iyo ng Diyos, mas okay lang sa iyo na baliwalain mo yung mga conviction na yan, mga paalalang yan, yung mga spiritual things na pinapaalala sa iyo, binabaliwala mo, basta ma-enjoy mo lang yung sarili mong kaligayahan. Na-impluwensyahan ka ng pagiging makasarili. Yan ang ilang mga bagay na nagpapaalala na paano mo susuriin ang iyong sarili kung na-impluwensyahan ka ng greed. Pangalawa, we may judge ourselves by the manner in which we enjoy the things of this world. Kapag yung sabi ko nga kanina, na mas nai-enjoy mo na yung mga bagay na meron sa mundong ito, hindi naman masama i-enjoy yung mga provide ng Diyos sa iyo. Ika nga. Hindi naman masama eh. Pero kapag mas higit na mas masaya ka dun sa mga temporal things na yan, dyan talaga yung mga enjoyment mo, pleasure mo, magtaka ka na, ika nga. Na-impluwensyahan ka ng pagiging greedy o makasarili o sakim, ika nga. Pangatlo, we may judge ourselves by the manner in which we mourn the loss of the things of this world. Kapag yung halimbawa, nawala yung mga bagay na itinuturing mong kayamanan, ika nga. Halimbawa, katulad kay Lot, na yung kabuhayan niya, yung yaman niya dun sa lugar ng Sodom and Gomorrah, nasunog lahat. Katulad din ni Job. Katulad pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Well-blessed siya, nawala yung kanyang kabuhayan, kalusugan, kanyang pamilya. Pero sabi nga ni Job nung una, kumbaga, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong aalis. Ika. Kumbaga, saan mo tinitingnan kung saan ka nagkakaroon ng tunay na kagalakan? Ika nga. At kapag halimbawa, nawala yung mga sinasabi mong meron kang yaman. Halimbawa, wag naman sana. Kasi nga sabi, kapag nasunugan ka, ang hirap eh. Halimbawa, may bahay ka sa Pilipinas, hindi ka umuwi. Biglang nasunog. Lupaypay ka na. Hindi pa nga bayad, nasunog na. Kumbaga, wag naman. Pero ang sabi nga, dun ba nakasalalay ang saya mo? O sa Diyos? Ika nga. Ang sabi nga niya rito, if our joy rides on our possessions or if we are filled with anxiety and grief, kapag punong-puno tayo ng mga sakit ng ulo, kalungkutan,
If we lose them, then we are more governed by greed than by God. Hindi naman masama. Siyempre, naririto tayo sa flesh. Kumbaga, malulungkot ka, pero kapag yan ang nagbibigay sa'yo ng talagang hindi ka na makabangon, hindi ka na makatayo, ika nga, mas impluwensya ka ng pagiging sakim. Ika nga. Kaya nga, sabi nga niya rito, dapat nating tanungin ang ating sarili, bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? Ika nga. At dito, kung maaalala natin, yung nangyari kay Lot, nung masunog lahat ng mga ari-arian at yaman niya sa Sodoma, ang paalala sa atin, kapag babalik na muli ang ating Panginoong Kristo, ika nga, ganun din lahat. Masusunog din lahat yung akala mong yaman mo. Masusunog din lahat yan. At dito nga, ang paalala sa atin dito, saan talaga nakatutok ang saya o kakontentuhan mo sa buhay kung bakit ka naririto sa mundong ito. Pangatlo na pinapaalala sa atin dito, we must choose fellowship with God over approval of the world. Mas piliin natin yung fellowship natin sa Diyos kaysa yung approval ng mundong ito. Lot has often been criticized for moving to Sodom. Kadalasan, kapag nakakarinig ka ng mensahe tungkol dito sa pinag-aaralan natin, ang kadalasan naririnig natin sa mensahe, kasi nga si Lot, mas pinili niya na tumira sa lugar ng Sodoma. Pero alam na niya na ganun ang buhay dun sa Sodoma. Ika nga. Pero nakakalimutan natin na si Abraham, ika nga, saan siya naninirahan? Sa Kanaan. Ano ba ang Kanaan? Kumbaga ang Kanaan, halos walang pinagkaiba sa Sodoma. Ika nga. Halos wala. Kung sa Sodoma, sukdulan na, kung 100% ng sama ng tao ron, dun sa Kanaan, siguro 950 o 9.5. Ibig sabihin, pareho lang. O halimbawa, sabihin na natin kung politika, may Duterte, may Marcos, o parehas na korap yan dalawa. Kumbaga dito makikita natin na sinasabi na walang pinagkaiba. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, si Lot tumira sa Sodoma, si Abraham naiwan sa Kanaan. Ano ang naging kaibahan ni Lot at ni Abraham? Ang sabi nga niya rito, why did Abraham remain untainted but Lot became corrupted? Dun sa verse 18, ang sabi, Abraham moved his tent and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to the Lord. Ang sabi dun sa verse 18, kumbaga, si Abraham, lumipat siya sa lugar, yung kanyang tirahan, yung tent niya, malapit dun sa kung saan ay gagawa siya ng altar sa Diyos. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, we see the two things that mark Abraham's life of obedient faith, the tent and the altar, Abraham the pilgrim just passing through, and Abraham the worshiper bearing witness to a pagan world. Ano ibig sabihin nito? Kumbaga, si Abraham, ibig sabihin, lumipat siya sa lugar na kung saan ay magtatayo siya ng altar para purihin niya, sambahin ang Diyos at mamumuhay siya sa buhay pananampalataya. At si Abraham, alam ni Abraham na siya'y nakikiraan lang sa lugar na yon. At si Abraham, kumbaga ang buhay niya ay magiging buhay na patotoo kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kumbaga, wala tayong makikita sa buhay ni Lot na siya'y nagtayo ng altar at sumamba sa Diyos. Wala. Imbet siya si Abraham,
Kumbaga, parehas na pangit yung lugar na kanilang tinitirahan, pero si Abram ay nakipag-fellowship sa Diyos. Kumbaga, imbetse si Lot, kumbaga, nakipag-compromise sa buhay dun sa Sodoma. Ginaya niya yung lifestyle dun sa Sodoma. Yun ang kaibahan. Imbetse si Abram, namuhay siya bilang isang friend of God. Man of God, ika nga. Man of faith, ika nga. Yun ang naging kaibahan. As Christians, ika nga, sinasabi nga na bilang Kristiyano, kapag tayo'y masyadong lumalayo sa mga unbeliever, paano tayo magte-testimony? Paano natin sila maabot? Pero, kapag masyado ka namang lumalapit sa mga unbeliever, ibig sabihin, ginagaya mo na, kinokompromise mo na yung lifestyle nila. Ika nga. Nagiging pangit kang testimony sa kanila. Ika nga. Kapag lumalayo ka, hindi mo maaabot sila. Pero kung lumalapit kang sobra-sobra, ay nakikijoin ka na. Bad testimony ka na. Hindi na si Kristo nakikita sa'yo. Sa halip na maging tupa ka, kambing na nangyayari sa'yo. Kumbaga, yun ang siyang ipinapaalala sa atin. Kung matatandaan natin, ang ating Panginoon sa Kristo, nang siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, He was considered as friend of the sinner, kaibigan ng mga makasalanan. Pero hindi siya nagkasala. Bakit? Lagi siyang in fellowship with God the Father. Ika nga. Alam niya kung ano yung mission niya, kung bakit siya nagkatawang tao dito sa lupa. Ika nga. Alam niya na dapat niyang papurihan, parangalan, ipakailala ang Ama. Ika nga. Alam niya na dapat niyang iligtas, hanapin ang mga naliligaw. Ika nga. Kumbaga, yon ang siyang mga paalala sa atin. Ika nga. Kaya nga sabi nga niya rito, we must put fellowship with God above the approval of the world in all our choices or decisions. Ika nga. Dapat isipin natin yung relasyon natin, yung fellowship natin sa Diyos. Hindi kung ano yung approval ng mundong ito. Pangapat, we must choose God's eternal promises over immediate pleasure. Kumbaga si Lot, pinili niya, nagdesisyon siya based dun sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng quick gratification. Yung pambilisang saya, ika nga. Yung pambilisang magbibigay ng kakontentuhan sa kanya sa mga sandaling ito. Kasi yun ang nakita niya, sagana ang lugar na yun. Kaya yun ang aking pipilin. Doon ako titira, ika nga. Kumbaga, yung akala niyang mayaman siya, and dead, wala pala, ika nga. Kumbaga, ang sabi nga kanina doon sa kanta, hawak ng Diyos ang bukas ko. Ng isang mananampalataya, ika nga. Ng isang tunay na Kristiyano, ika nga. Kumbaga, totoong may mga hindrances, bad circumstances, nangyayari, problems, trials sa buhay, pero ang sabi, hawak ng Diyos ang buhay ko. Anong ipangangamba ko? Ika nga. At dito, kumbaga, si Abraham, kumbaga, pagkatapos pumili ni Lot, si Abraham ni-reaffirm ng Diyos yung pangako niya sa kanya. Pasasaganain kita. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yun ang kanyang pinanghawakan. At tayong mga Kristiyano, ang paalala nga sa atin, ika nga, ang sabi nga sa 2 Corinthians 6:10, as sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. Having nothing, yet possessing everything. Kasi kung minsan, ang pakiramdam natin, kumbaga,
Naaawa ka sa sarili mo. Hapis na lungkot ka. Pero sabi diyan, inaring, walang-wala, yet, rejoicing, gayon may laging nagagalak, mukhang mahirap, ngunit, nagpapayaman sa mari. Walang-wala, ngunit, akin ang lahat ng bagay. Akin ang lahat ng bagay. Yun ang meron sa isang Kristiyano. Ika nga. Akala mo walang-wala ka, pero in reality, sa'yo ang lahat. Tagapagmana ka nga eh. Yun ang tunay na kalalagay ng isang tunay na Kristiyano. Ika nga. Ang sabi nga, yet, sa ngayon, yun ang tingin mo, pero ang tunay kong kalalagayan, ito, akin lahat yan. Ika. Ang sabi nga niya rito, bilang isang Kristiyano, as believers, we are to live by faith in the promises of God. Kailangan nating mamuhay sa pananampalataya, sa mga pangako ng Diyos. When we face decision, we take God into account and make those decisions in line with His promises and principles, not the immediate gratification of the flesh. Kung pipili ka, kung magdidesisyon ka, kung mag-choice ka, hindi yung pangmadalian, kundi dapat pabor, nakaayon sa salita ng Diyos. Ika nga, we deny ungodliness and worldly desires in light of the blessed hope of Christ's return, trusting that His promises concerning eternity are true. Kasi meron tayong inaasahan na ang ating Panginoon sa Kristo ay muling babalik. Ika nga. Lilingapin niya ang kanyang mga hinirang. Ika. Ang sabi nga, sa Titus, to 11:12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sa mabuting balita, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Makapamumuhay ka, makapipili ka ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ikang. Kumbaga, yon ang siyang ipinapaalala sa atin ng Diyos. Kaya nga minsan pa ang paalala, ika nga, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga pangangailangan mo ipagkakaloob ng Diyos. Ika nga. At dito, mga kapatid, nakakalungkot man, kadalasan sa mga pagpiling ating ginagawa, paningit lang. Kumbaga, kapag gusto mo lang, doon mo lang isisingit ang Diyos sa buhay mo. Sa mga desisyong iyong ginagawa, paningit lang. Nakalimutan ko yung desisyon na mahilig sa paningit eh. Kumbaga, ganun minsan kadalasan ginagawa ng tao eh. Sa mga pagpiling kanyang ginagawa. Kumbaga, paningit lang nila ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. Kumbaga, mas pinipili nila yung mga bagay na self-gratification. Ika nga. Yung magbibigay pleasure sa mga sandaling ito. Yung pamabilisan na magbibigay ng saya sa kanya. Ayaw na niyang magtiis, maghintay sa pangako ng Diyos. Bakit? Kasi sa katotohanan, hindi talaga priority ang Diyos. Yun. At dito, ang paalala nga sa atin, yung sa susunod, halimbawa, kung magdidesisyon ka, at yung sa desisyong gagawin mo, sa pagpiling gagawin mo, ay kasama rito yung magbibigay ng major commitment ng oras mo. Ika nga. Halimbawa, yung sa pagpili mo ay
lilipat ka na ng ibang lugar, ika nga. O sa pagpili mo ay kakainin na yung oras mo, ika nga. Kumbaga, habang naririto ka sa mundong ito, dapat isipin mo yung bang desisyon mo ay papaano makakaapekto sa iyo at sa pwedeng makaapekto sa mga pamilya mo o mga taong nakapaligid sa iyo, sa commitment mo, sa relasyon mo sa Diyos at sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kumbaga, titingnan mo yun. At dito, dapat mong tingnan na hindi lang sa financially blessed, kikita ng malaki. Dapat mo ring tanungin ang sarili mo, bakit kailangan mong kumita ng malaki? Baka iisipin mo na para gusto kong magkaroon nito. Naiinggit ako dito. Wala pa ako nito. Ika nga. Ay talagang ang mga pagpiling nagagawa mo, hindi priority ang Diyos. Ika nga. Pang sarili ang iyong iniisip. Ika nga. At dito, ang paalala sa atin, ika nga, sa bawat pagpili natin, choices and consequences. Sa pagtatapos natin, ang sabi nga, nung isang araw, may nakita ako na isang caption, post sa Facebook. May nakalagay, "We fall in love by chance, we stay in love by choice." Ano ba yung chance? Ang chance, pag sinabi mong chance, ang kalintulad niyan, accident, coincidence, fate, tadhana, kapalaran. Yan ang ibig sabihin ng chance. Pero sa isang Kristiyano na alam natin na merong isang sovereign God na may control at may akda ng lahat ng bagay, walang accident. Walang chance. Everything is in His God's will, in His control. Lahat. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, walang accident, walang chance, walang fate, walang tadhana. Lahat yan ay merong sovereign God na may control at may akda ng lahat ng bagay. Ika nga. Ngayon, yung choice, yung response mo sa nangyayari sa buhay mo, ika nga, ang desisyon, yung pagpili ay sa'yo, ika nga. Ano ang gagawin mo sa bawat bagay na nangyayari sa'yo, ika nga. At dito, yung pasato, wala ka nang magagawa ron. Nakaraan na yun eh. Pero yung ngayon, yung bukas, may magagawa ka. Kaya nga sabi, the original choice seems not a big deal, but the outcome can be life-changing. Yung decision mo ngayon, parang baliwala lang, pero yung pwedeng maging resulta niyan, life-changing. Katulad yung sinabi ko kanina, meron siyang continuous reaction. At ang sabi nga niya rito, the choice you make will lead to a relationship forever that will affect our lives and not to mention our children's lives. Yung desisyon, pagpili na ginagawa mo, makaka-apekto yan sa buhay mo. At hindi lang sa'yo. Sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga nakapaligid sa'yo. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, the wrong choices we make today set us up to fall tomorrow. Yung maling pagpili na gagawin mo ngayon, hindi ngayon yung epekto, pero bukas, kumusta? Kaya nga sabi, be very careful of the choices you make today so you won't end up in a mess tomorrow.
Kaya mag-ingat ka sa bawat pagpiling ginagawa mo ngayon para wag kang mapahamak bukas. Katulad sa nangyari kay Lot. Ang pinanghawakan niya ay kung ano lang yung kanyang nakikita. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa mga paalala mo. Tunay nga, Ama, na buhay ka. Katulad ng mga salita mo na patuloy nagpapaalala kung paano kami pipili, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat tunay nga, O Diyos, na isang paalala ang buhay ni Lot, maging ang buhay ni Abraham, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan ito, O Diyos, kaya sa panahon namin ito, Lord God, ito po, O Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin ng guidelines, guidance, Panginoon, kung paano kami magdidesisyon. Pipili, Panginoon, habang naririto pa kami sa mundong ito, O Diyos. Kaya dalahin ko, Ama, na tunay nga na patuloy mong i-bless ang mensaheng ito. Patuloy mo nga po kaming tulungan na ang aral na ito, O Diyos, ay hindi lang po namin to napakinggan. Ito po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin na tunay nga ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Gamitin namin lumago, Panginoon, upang makita sa amin, Panginoon, na buhay ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa ilang po ang pinawatas na papuri, parang pagsamba sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.